Unahin po natin to. Nasa ating pong linya ngayon si former National Security Advisor, Professor Clarita Carlos. Ma'am, kumusta po kayo? Magandang umaga po. Ay, kumusta ka, Ted? Buhay pa. Buhay pa. Yes, praise God, praise God. Kasama ko po si Chacha sa ating pong programa, ma'am, ha? Opo, opo. Okay. Hi, Chacha. Good morning Opo, po, good morning. Professor. Sige, unahin Yes ko po. lang ito, Cha. Ha? Okay, Sige po. sige, opo. So, Professor, ito po kasing New York Times, ano po, ay naglabas ng artikulo, no? Ang kanila pong headline dito, kaya ito gusto ko muna ninyong kunan po kayo ng reaction bilang dating nga pong security advisor po ng ating pong pamahalaan. Bondi suspects were in southern Philippines where ISIS is active. Is that headline accurate? Yung daw bang ISIS ay active pa po sa southern Philippines? Yeah, hindi na tayo masusurpresa dito, Ted at Chacha. Bagamat bumaba na talaga ang ating rango dun sa Terrorism Global Index, no? Pero andun pa rin sila. At ito ay na-enhance o na-fuel ng international network linkages. So, alam kong effective din yung pinutol na yung lahat ng source ng kanilang funding, pero andun pa rin sila. So, kasi nung NSA pa rin ako, Ted at Chacha, marami pa rin lugar na talagang merong socio-economic political problems na yan talaga yung ugat ng yan ang ugat talaga ng insurgency, ng terorismo. Kasi dapat mamatay na yan. Pero sa kasawiyang palad, alam mo, nakita ko noon kasi, remember ako yung vice chair ng NTF-ELCAC na ang chair si President Bongbong. Ang nakita ko talagang napakalaking pagkukulang yung mga civilian agencies natin. Siniklear yan ng military, yung mga barangay, di ba? Mga barangay cleared, clear na nila yan ng mga violent elements. Yung mga civilian agencies talaga ang napakakupat at napakakulang-kulang ng kanilang serbisyo. So, walang katuturan yung ginagawa ng military. No? So, that continues to be the case now. And siguro yung mga remnants ng violent extremist groups na yan, yan yung mga nasa liblib na lugar. At yan din yung siguro, yung marami din siguro mga local officials nila na tiwali. Kasi kung hindi, ay dapat nabibigyan sila ng karapatang respond sa kanilang pangangailangan. Kasi for as long as nandun yung sinasabi nilang walang hustisya, walang oportunidad para mag-aral, etc., na pinatay na natin ang kanilang kinabukasan, that will persist. Opo, yes ma'am, that's a given nga po no sa mga kung ano po yung sitwasyon sa economics and yung pong socio-political doon sa mga lugar na ito. Pero Professor, doon po sa binabanggit ng militar na after po ng Marawi siege, opo, nagkaroon daw naman talaga ng ng pagbagsak ng kanilang pamunuan, kaya po nabawasan ng lubos ang mga miyembro po nito pong mga Islamic State fighters na ito, at ngayon daw, meron pa naman daw po, pero hindi, parang ang dating po sa akin lang, kung tama pakikinig ko, parang hindi sila organisado na maaari silang magplano, katuwang itong dalawang namaril doon sa Australia ng terorismo. Tama yung militar tungkol dito. Pero ang sinasabi nga natin ay marami pa ding mga remnants niyan na fuel na nagkakaroon pa ng mahabang buhay dahil sa international linkages. Now, isa pa, dahil remember ito merong ideological at saka religious na mga kaugatan, yung mga nangyayari sa ibang bansa, halimbawa sa Palestine, yan nagpapaigting ng kanilang pagnanasa na dapat talagang mag-respond sa kawalan ng hustisya. Kung halimbawa dito ay napunuan na natin yan, sila naman nag-migrate naman yung kanilang lack of justice elsewhere in the world. Yun nga, sa Palestine, sa Syria, sa Iraq, yung nakikita nilang talagang patuloy na pag-oppress ng mga Muslim. No? So, ito, yung sinasabi nito na itong namaril dito sa Bondi, na tatay at anak niya, na nagpunta dito at dito pa nag-training, sabi nga nung
dati kong estudyante na si Romel Banlawi na expertise niya rin nito, ay parang ito ang naging academy ng kanilang ng kanilang training, no? Ang ating porous border then na TED is also responsible for that, no? And talking about porous borders, alam mo kasi advisor ako ng Philippine Marines, no? Yung board of advisors noon. At talagang nung isang meeting namin, yung kanilang commandant mismo, hindi yung ngayon, yung dating commandant nila, talagang sobrang lumong-lumo siya dahil binisita niya yung kanyang mga marine, sa Tawi-Tawi. Alam mo ba sabi niya, ma'am, sobrang lungkot ko talaga. Imagine yung mga marines na nagbabantay doon sa ating southern border. Sobrang kulang-kulang yung kanilang mga kagamitan, no? Paano niya babantayan yan? Kaya idugtong mo agad yan dito sa mga katiwalayan, dito sa mga limpak-limpak na salapi na initong mga flood control na mga tao, no? Talagang mabubwisit ka talaga at mayayamot na ba't ganito nangyayari? Hindi kayo makabili ng kagamitan ng mga marines tapos ang daming mga salapi ninyo para dito sa mga mga korap, 'di ba? So dugtong mo 'yun eh. Magkakadugtong na yung istorya na 'yun. Opo. Kumbaga nagsasanga-sanga po ito. Professor, kayo ho mismo sa inyong mga sources, meron ba kayong impormasyon na kasi ang sabi po ng hotel personnel doon sa kung saan tumira umano itong mag-amang ito, na lagi yung nasa kwarto yung dalawa, lumalabas po mabilis lang at babalik kaagad nga. They stayed in Davao City for about a month, no? Meron ba kayong informasyon na nag-training nga ito o meron silang mga nakaugnayan na mga Islamic State fighters doon sa region? Wala akong noon, I'm no longer part of the intel group, pero they don't need to get out of their room to obtain instructions siguro. I'm sure simple lang naman, hindi naman extraordinary yung ginawa nila ng pamamaril, no? And yun nga, yung mga baril nitong nitong tatay ata is legally acquired, no? So ang siguro ang pagkukulang diyan na Ted, yung intel natin, katakot-takot ang video ng kanilang intel funds but hindi nila ito natatrack down, di ba? And also yung data sharing, kung merong mukhang na red flag na yung anak at kung walang data sharing na ito pala pumasok dito sa Pilipinas, ito din ay parang isa na ring pagkukulang siguro na hindi na nasundan, no? Na ito palang batang ay yung anak pala ay na red flag na ng Australian Intel. Opo. Ma'am, ito hong pangyayaring ito, no, bagamat nga sinasabi po ng Malacanang na hindi naman ito talaga, kumbaga hindi siya ganoon nakababahala, no? Ano ang effect nito muna po sa usapin ng kaisipan, ideolohiya nitong mga Islamic State fighters na extremist po na nandidiyan pa sa Mindanao? Actually, ang nakikita ko implication yan, Ted, is tungkol dun sa pamumuhunan. Meron na naman tayong isa na namang bahid sa ating reputasyon sa international community. Kung talagang mapapakita nila yan at sana kumilos ang ating mga intel na medyo higpit-higpitan nyo naman ang inyong immigration, yung member naman tayo ng Interpol, no, yung intelligence sharing na ganyan. Kasi kung hindi nila namamanman ito, iski ba nandyan yan sa sinasabi niya na liblib na po itong mga extremist na to, na ito, mga natitira ditong mga na Pilipino, ay dapat din makita nila yan. Kasi napaka-advance na rin ng ng AI, di ba? So, yung intel sharing na yan, talagang dapat mataas ng level ng kanilang ng sharing nila. No, sana, yun ang nakita kong implication really, and not so much yung implication doon sa international network, yung implication sa reputasyon na naman ng Pilipinas. Dagdag na naman yan sa isang mancha sa mukha natin, di ba? Opo, yes ma'am. Kasi nga po dito po sa mga advisories ngayon ng mga embahada nga sa kanilang mga mamamayan. Pero ma'am, doon po sa tanong ko lang, kasi yung pong kaisipan din na kung totoo yung binabanggit ng iba, kanyo, itong mga nag-training pa daw dito, etc. O kaya talagang may ugnayan ito dito po sa mga Islamic State fighters na ito diyan sa Southern Philippines, yung
yung posibleng ibunga nito na lalo pang lalakas ng loob ng iba na gumawa ng kahalintulad po na wag naman po sana mangyari ng ganito pong uri ng terorismo? Ay naku, sana wag na nga, no? Kasi kanya nga yun ang sinasabi ko nga, Ted, kahit these terroristic activities ay hindi na nafe-feed ng kondisyon dito, nafe-feed siya ng conditions elsewhere. Kasi sinabi mo kanina, no? Halimbawa sabihin mo, pinatay mo lahat ng pinuno niyan. Ang ideology kasi hindi namamatay eh. Patayin mo lahat ng pinuno niyan. Yung pag-iisip, no? Yung sense of powerlessness nila ay hindi namamatay. Yes, No, ma'am. yung mga Palestino na diyan sa diyan sa Gaza, 'di ba? Palagay mo ba na namatay yung dahil miski patayin mo lahat ng Hamas? Hindi. Kasi itong mga biktima nito, they will continue the torch of what the Hamas is fighting in Palestine. Yes, Diba? ma'am. Yes, So, ma'am. Opo. Pagka kasi ideological pag ideological kasi ang ugat, you kill the person, you don't kill the source, no? The source of powerlessness. Kanya nga ang kailangan, you empower them. And siguro mag-segue tayo, Ted, sa bilang role ko bilang educator. The only way to really solve this all over the world, hindi lang dito, is education. Education is the most powerful variable that will change all this, no? So pag hindi natin tinutukan ito, pag itong mga bata na ito ay nauunahan ng extremism, talagang talo tayo. Matatalo talaga tayo. Opo. Yung nga po, you can kill the man but not his ideology, no? Opo. Precisely. Yes, ma'am. Exactly. Oo. Opo. Ma'am, ito ho, ako'y lipat lang ako dito sa conflict sa BARM, no? Mayroon ba kayong informasyon? Kasi as you know, hindi po ba ma'am, meron na pong mga, hindi ho siguro nila tatanggapin, pero may mga nagsasabi na po na meron na pong mga bitak ngayon dito po sa BARM kasi nga yung mga MILF na mga dapat po ay mag-surrender na ng mga armas. May mga sinasabing hindi na naman po tumupad sa kondisyon ng gobyerno. At ito na nga po, no, may mga pagbabanta na po sa kapayapaan, sa transition po ng BARM sa pagiging autonomous region. Ito nga pong na-postpone na halalan. Ano pong inyong alam dito? Yeah, ay siguro noong kasing NSA ako, nakita na namin yung bitak na yan. Kasi ang nakikita ko sigurong isang pagkukulang ng gobyerno ay yung tinatawag na bigyan nyo sila binigyan mo na nga ng yung word na A, doon ay autonomous, no? Talagang bigyan mo na ng autonomy. Kasi sobrang ang daming pakialamero pa din dyan sa Malacanang nito ng mga nangyayari noon. Bigyan mo sila ng laya. Meron na sila, ang dami-dami nilang legal framework Nalulunod na nga sila sa mga legal framework nila. Ayusin na nila yan, and give them that full autonomy. Hindi, nakita mo to, ilang beses na ba na-postpone yung kanilang election? Hello? No? So, ako actually, ang solution dyan, Ted, is really give them the full autonomy. Kasi yan is our experiment in federalism. Hindi ba pinupush natin na maging federal system tayo? Kasi ang unitary system ay para sa lamang sa isang colonial setup. Wala tayong karapatan na to continue to be a unitary system, no? And to the extent that the BARM will succeed, to that extent, can we easily sell our move towards the federal Philippines, which is what I have been advocating since, I don't know, 1,000 years ago. Diba? Because I think that na pag nag-federalize talaga tayo, ang dami-dami talaga nating mga problema na masusolusyonan. Kasi ang solusyon ay local. No, ang solusyon ay local. Kapag dinapaan niya ng national, minsan nagiging lalong complicated. So, federalize the Philippines, no? Makikita mo yung mga countries, like sa Mindanao, hindi ba sila yung pinakamayaman? Bakit sila din ang source ng mga challenges ngayon? Bigay mo sa kanila yung yaman nila. Let them, let them enjoy the resources that are within their respective geographies, their respective territories. Hindi sinasakal pa din ng central government. That's the reason why the BARM is really an experiment that needs to succeed. If it fails, it will be very, very difficult to federalize. Opo. Pero ma'am, hindi ba ma'am yung BITAC mismo ay nasa MILF leadership mismo? Sila ang problema din po doon? Yeah.
that they will have to solve it on their own. Hindi Mhm. pwedeng, hindi naman yaya yung Malacanang ganito. Kaya, Mhm. challenge the leaders, solve nyo yan. Mhm. No? Kasi binigyan na namin kayo lahat ng alagwa para maging autonomous. No? Ano pa ba gusto nyo? So, minsan kasi nakikita ko, although I'm sure marami magagalit sa akin dito, parang, ba't nyo binibaby itong mga tao na to? Pabayaan mo, let them solve their problems. Let them take the consequences of their actions. No? Sinabi na natin mag-decommission ng armas, no? Kailan pa ba? Ilang taon na ba yan? Pagkatagal-tagal niyan, yung OPA Pro, dapat pinakaialaman nila yan. Diba? Yan ang kanilang work, mandato nila yan. To see to the decommissioning of the arms, no? Ilan ng mga grupo nagpunta sa Northern Ireland para makita kung gaano yan successful. It was a success in Northern Ireland, no? It was a success in Aceh, in Indonesia. Bakit hindi makopya yun? Kopyahin mo nga lang yun eh. Ando na nga yun eh. Kopyahin mo na lang eh. Diba? Which means there is a deficit in implementation. You are just copying something which has succeeded in Aceh and in Northern Ireland. Diba? Opo. May pahabol pong tanong lang si Chacha po, Professor, ha? Oo. Opo, go ahead, Cha. Yes, Professor, meron na po bang naitalang ganitong kaso in the past? Kung may nangyari man po na bago nangyari ang isang terror attack, dumaan po muna dito sa ating bansa bago po nangyari yung pag-atake? Meron alam yung 9/11, Sa Amerika po. Ang kwento kasi nagko-collide no? Kaya ang sources are really colliding. Ang sinasabi nila na ang pag-iisip tungkol dito ay dito pinanganak, no? But it was being belied by other sources. But, hindi ko rin alam kung ano talaga yung tunay niyan. But as I said, for as long as our own relevant agencies are not vigilant in regard to this movement of people, movement of funds, no, movement of violent extremist groups, then we will continue to be confronted by this problem. No? Pero yun nga, ang dapat nga nating sana gumalaw ang ating mga intel kasi napakataas na dapat ang level ng I just keep on going back to that ng data sharing ng intel. Alam mo kami galing lang kami sa ibang bansa, no? Itong research team ko last week, kitang-kita ko talaga na ang bilis-bilis mo sa immigration kasi yung facial recognition and other Opo. and other Technology. biometrics. Oo. Tuwan-tuwa talaga ako pa. No, Oo. na sabi ko, wow, ang bilis-bilis magdaan sa immigration na dati-dati parang tumudugo yung tenga mo para magdaan sa immigration. Pero no, because of what? Because of data sharing. Oo. Because of intel sharing. No? Na pag nakita mo, Clarita Carlos, ito, hindi to kriminal, ito ang record dito. May nakaharap agad ng immigration officer yung buong buhay mo. Diba? Kumbaga obviously nagkaroon nga ng lapses sa iba't ibang panig po ng ahensya ng gobyerno natin na dapat tumututok dito sa pagpasok ng mga foreign nationals dito sa bansa natin. Pero dahil nangyari na po ito, malaki po ba ang posibilidad na baka tayo pa ang masisi dahil po dun sa nangyaring gun attack sa Australia? Ay, hindi naman siguro. No? Because there are things which are beyond our control. Ang siguro, what is telegraphed to our intel and other relevant officials is medyo maghigpit kayo, mag-recalibrate kayo ng inyong mga guardrails at ayusin niyo na hindi maulit na ito dahil as I said nga, dagdag na naman ito sa listahan ng kung bakit hindi mamumuhunan ng mga tao dito, hindi ba? Kung ikaw ay businessman, palagay mo ba at mamumuhunan ka dito na ganito pala yung sitwasyon? And lalo na, ayan, New York Times, parang ang laki-laki, no? Sabi nyo, hinedline pala siya. And yet, kung sa atin dito sa Manila, kung hindi rin natin na-report ito sa Australia Network, ay hindi rin natin malalaman. But you know how it is. Sometimes people really make generalizations sa isang napakaliit na lugar dito, gagawing Philippines, 'di ba? Opo. Sige Buong Pilipinas na yung nasabugan nung masamang reputasyon. Opo. And Sige that po. is really the major implication that we want to prevent. Yes, ma'am. Okay. Professor, yung sagot ng Malacanang na sinasabi nila na wala pang confirmed na ISIS training hotspot itong Pilipinas, is that the right way of answering itong mga sandamakmak na international news na sinasabi na training ground nga daw po yung bansa natin? Or meron pang ibang atake na dapat ganun ang ginagawa ng gobyerno natin na sa ngayon, hindi po yun ang ginagawa nila?
siguro wag muna silang magsalita. Talagang hanapin nila kung nasa ng source nito, na bakit. Kasi maghanap ka ng motive kasi, ba't naglakbay itong mag-aba na to dito? No? Ngayon, I'm sure napaka-advanced na talaga yung pero yun nga hindi sila na flag, no? So there was no way to even tap them or their communication and the like, no? Yeah, I really don't know the technical part of it. Pero siguro pag igtingin na lang nila yung i-enhance na lang nila yung kanilang capabilities, meron naman sila. Lalo na very powerful ng AI ngayon. Gusto talagang sa lahat ng larangan ng work, even me as a professor, ay talagang sobra talagang tuwang-tuwa ako sa nagagawa at natutulong ng AI. And it can also help the Intel community. Kasi sobrang talino at sobra talaga ang napakalaking assistance ng AI. So the Intel community is one of those that will really be advantaged ng advances sa AI, di ba? Opo. Kapag ginamit sa tamang pamamaraan, no, itong AI po, makakatulong talaga po, no, para sa kabutihan ng mundo. So, Prof, bago kami magpaalam, gusto ho lang namin kunin po ang inyong kaisipan. Anong take nyo rito sa Anti-Political Dynasty Bill? And kayo ba'y naimbitahan doon sa Constitutional Amendments Committee in the House na may mga panukala na buwagin ang Kongreso at magtayo ng unicameral form of government? Nag-imbitahan ako nung kailan ba to? Hindi sa Nigod. The week before. Doon kay Rufus Rodriguez, Congressman Rodriguez. So, one time na ako, Ted, na imbita dyan. Paulit-ulit na lang. Bata pa ako, nandyan na ako. Nakakainis na lang. Ano inyong take dito ngayon? Opo. Ang take ko kasi ganito, ha? Alam mo, yung political dynasty, idugtong mo na dyan yung term limit. Total, inintroduce mo na yung issue area na yan. That is basically antithetical to our democracy. Bakit ka mo? Tignan mo yung konstitusyon nakalagay. Everyone has the right to vote and to be voted upon. So long as you qualify. Di ba ga? Okay. Pag sinabi mo, okay, ikaw lang, pwede kang mag-run up to a certain point, tapos na ha. At pag ikaw, asawa ka ni Ted, pamangkin, kapatid, etc. Bawal ka na mag-run. So nakita mo, nagko-contravene dun sa fundamental issue ng you have the right to vote and to be voted upon. Actually, itong political dynasty ay isang simptomas ito ng structural deficit. Again, I talk about deficit. Ano ba yung deficit sa Tagalog? Pagkukulang, no? Structural deficit. Kasi yan ay bunga ng ating electoral system. Ang electoral system natin, kasi yung tinatawag na plurality system. Kunyari kayo ni Chacha, nag-compete kayo, si Chacha nakakuha 100, ikaw 99, panalo si Chacha. Paano naman yung 90 na nagboto sa iyo, Ted? Okay? So that means defect yan. Sorry ha, I need to get into the nitty-gritty kasi totally pinuksan mo na yung topic na yan. But this is a minority view, ha? I will warn you that this is a minority view. I'm sure maraming magmumura sa akin ito. But yes, if we shift to a parliamentary system, these two issues will not be relevant. You can run for as long as you want hanggang 100 years old ka. There will be no term limits. Political dynasties will not even be an issue. For so long as you qualify, you're competent, you're knowledgeable, you will continue to be a member of parliament. That is why to me, this is a non-issue. Okay? Political, miski ano pang gawin mo, harang-harangin mo yan, miski ano pang formulation or ang gawin mo sa up to what nth degree, no? Third degree, fourth degree, etc. like that. Mahihirapan talaga sila because you will really find a loophole, no? In regard to how it will be implemented. And the moment it becomes very, very complicated, then that is where the law becomes, it will go awry, no? Mahirap talagang implement. So kasi simple is usually the one that works best. So, ang sinasabi ko, at tutukan natin yung structural issue ng why do we have what we have right now, the issue of political dynasties, continuing corruption, etc. It is because of structural issues. So palitan mo yung struktura. Kasi pag pinalitan mo yung struktura, susunod yung behavior ng tao. Diba? So pag sinabi mong, okay, pamula ngayon ha, ang election campaign hindi yung 3 months. Diba? Ang tagal-tagal ng 3 months. Sa parliamentary system, ang election campaign is only 2 weeks. And yung prime minister, the moment
he loses the confidence ng parliament, kick out mo agad siya. Opo. Hindi yung impeachment na, yun, sobrang haba-haba ng impeachment, ang daming mga political actors involved, ang daming political processes involved. Ito by a vote of non-confidence, I'll pick agad ang prime minister mo. No, but I'm sure this time is not enough to Opo. discuss Yes, the ma'am. details of this. Opo. Pero Opo. siguro at another time, imbitahin niyo ako and we're going to discuss this in a more involved form. Opo. Para lang sa political education ng inyong mga tagapakinig, no? Yes, But ma'am. yeah, Opo. like I said, this is Opo. a minority view, but it's something to think about, di ba? Yes, ma'am. And then, actually, ma'am, well, sabi nga po ninyo, no, pinag-uusapan ito, so talagang panahon na para pagdebatihan, pag-usapan, and put into action, no? Kasi nga, talagang sa nangyayari ngayon, obvious naman na may problema tayo sa sistema. May problema tayo sa mga nangyayari ngayon. Kaya nga, ganito katindi ang ating issue ng corruption, eh. Absolutely. Di ba? Opo. Because corruption exists dahil ang sanction mechanism mo is inadequate. No? So Opo. bakit ba't ka magnanakaw? Magnakaw lang ako, wala naman nape-preso niyan eh. Hello? Opo. No? Di ba? So Sige at po. the moment, tanongin kita, Ted, ba't naman hindi ako nagnakaw ng president ako ng National Defense College? Ang dami pwedeng pagnakawin doon. Ano? O, as LSA. Siyempre, natatakot ako pa preso. At pangalawa, siyempre, ang taas-taas na ng rango ko sa university, magnanakaw pa ako. So bakit? Because the system also prevents me from stealing. But right now, the structures in the system and the way they are implemented do not prevent the kinds of corruption that you see all around us. Diba? So, mali yung outrage natin, talagang matranslate sana siguro sa 2028. Merong isang tanong, gusto niyo bang mabago yung 1997 Constitution? Yes or no? Then that will trigger, really, the move towards revising the 87 Constitution. Change the structure so you change the behavior of people. Do you believe that? Satya? Yes. No, change the structure and you change the behavior of people. Kunyari, siguro last na lang, Ted. Yan sabihin ko sa iyo, Ted. Di ba ngayon, dapat isa lang asawa mo? Sabihin ko sa iyo, Ted, pwede ka na mag-asawa ng 5, ha? You see, di ba yung behavior mo, susundan mo yung struktura? You will change the structure. Kaya nga, change the structure, change the institution, and you will change the behavior of people. And Well, that's empirically grounded. That is empirically grounded. Opo. Well, again, some people might say, no, it's a chicken and egg dictum again. No. As a scientist, I say, no, it is not a chicken and egg thing. Opo. I disagree. Sabihin na naman It is nila. really- Sasabihin na naman nila, sasabihin po ng ating mga nakikinig ng mga statesman ngayon, no, it is in the people that is placed in the system that are ang pagkakamali dito ay yung mga taong inilalagay sa system. The system is good, but it's the people running the system. I disagree. Ayun, Why? yeah, opo. I Ayun. disagree. Opo. Because ito kasi scientist ako. It's a contest of empirical evidence. Hindi naman to Yes, contest ma'am. ng chismis, di ba? Opo. Contest ng empirical evidence. Hanapan mo ako ng counter data sa sinasabi ko. Then makikinig ako sa iyo. But for as long as you don't have the counter data, please shut up already. Kasi Opo. empirical evidence ay may tatalo dito di ba? Yeah, opo, Ano yung opo. ebidensya on the ground? And this evidence is reached by scientists, not necessarily political scientists like me, but scientists all over the world. Na pag ganito ang ginawa mo, if you change the institution, then the behavior will change accordingly. Opo. Yes, ma'am. Kaya nga po kami tumawag sa inyo para namin po mapakinggan ang ganito pong kaisipan at magkaroon po din ng pambalanse doon nga sa mga amin na kapanayam din na sinasabi na walang problema sa system. Walang problema sa ating kasalukuyang sistema. Ang problema yung mga taong iniluluklok sa sistema. Well, anyway, again, ma'am, sa uulitin po and sa gitna ng lahat, ma'am, happy holidays po, Ninang. Okay, happy holidays sa inyong dalawa. Opo. Take care. Salamat po, ma'am. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.